Kasi pag sinabing Marcos, ang kinatatakutan ko at kinahihiya ko, talagang inaasahan ng tao, magagandang infrastructure. Yun nga ang binubuhay ni Presidente Duterte noong nakaraan. Magaganda, talaga nakakasindak na infrastructure. Yung mga malakihan patapat, ayan, yung mga viaduct sa Candaba, yung mga malalaking tulay ng Leyte Samar. Ganun ang ina-expect eh. Tapos magugulat na lang sila na zero pala. If you don't mind, yung previous administration, no, golden age po yun ng infrastructure development, kung hindi ako nagkakamali. But, this year, sinabi nyo kanina, parang na-insantabi yung infrastructure development. How would this affect our economy? Well, it's going to be a real disaster if we cannot prevent what we see in the DPWH budget. Ang liwanag kasi nakita natin, ang malalaking proyekto dito sa ating bansa, foreign assistant. Alam naman natin na mangungutang tayo o kundi papakiusapan na bahagi hindi utang kundi grant. Ano man yun na ano yung financing, kailangan talaga may parte yung Pilipino, no? So, magbibigay tayo ng bahagi nun bilang utang o bilang share ng grant. Abay, isipin nyo yung buong GAA, yung buong budget, para sa 2024, zero ang linagay sa flagship project. Ibig sabihin, yung malalaking tulay, yung mga highway, yung mga puerto, yung mga airport na inaasahan natin, yung mga irigasyon na nag-iintay, etong at El Nino, lahat yan zero. Kasi zero ang foreign assisted project. Maliban pa dyan, zero rin ang right of way. Hindi naman zero, sabi, 300 million, ang utang 66 billion. Paano ka naman yan? Ibig sabihin, hindi na mabubuksan ng mga bagong kalsada kasi yung right of way, nakatenga yung lupa, ayaw bayaran, di syempre hindi masisimulan yung project. O di wala na naman yung right of way sa buong Mindanao, nag-iintay yan sa buong Samar, sa buong Cordillera, wala na naman mabubuksan na bagong kalsada. Yung maintenance, kung nag-aalma tayo na matraffic ang EDSA, matraffic ang Metro Manila, matraffic ang Cebu, matraffic ang Baguio, lalala pa yan pagkat wala nang ma-maintain. Kung butas-butas at sira-sira yung mga kalsada, lalo pang masisira yan kasi zero na yung maintenance halos. Ang konti-konti na. Tapos, yung pre-engineering, yung engineering, importante yon kasi doon pinaplano yung mga project. Paano yan kapag walang design? Bara-bara, kakaltasan na lang ng mga kontratista. Alatsamba na lang kasi wala nang program of work, wala ng aral, wala ng standard. Yun ang kinatatakutan ko talaga. At kasi pag sinabing Marcos, ang kinatatakutan ko at kinahihiya ko, talagang inaasahan ng tao, magagandang infrastructure. Yun nga ang binubuhay ni Presidente Duterte noong nakaraan. Magaganda, talaga nakakasindak na infrastructure. Yung mga malakihan patapat, ayan, yung mga viaduct sa Candaba, yung mga malalaking tulay ng Leyte Samar. Ganun ang ina-expect eh. Tapos magugulat na lang sila na zero pala.